Sa bahay kubo na ito na halos butas-butas na ang bubong ay mayroon kaming nakilala si Ate Maylin at pinuntahan namin ang kanyang mga anak at asawa sa kabundukan ng Manghero. Dito namin nakilala ang mga batang namulat sa pagtatrabaho sa pagkukupra at nilakbay namin ang maputik na daan. Mapuntan lamang sila at naabutan namin ang kanilang ama na nagsasako ng mga kupra. At dito namin nakilala ang batang si Renzo. Malaki ang kanyang pangarap sa buhay at gusto niyang makapagtapos para makatulong sa kanyang pamilya. Gusto niyang makaahon sa kanilang kahirapan dahil ang kinikita ng kanyang ama sa isang sako ay 5 piso lamang. Narito po ang kwento ng kanilang buhay. Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. So, isang mabagyong araw po at dito po ulit tayo sa Barangay Manghero, San Andres, Quezon. At mayroon po kaming naispatang pong isang bahay po dito mga kabayan. So, hindi po kami nagdalawang isip ni Ate Eleanor na lapitan at tingnan natin kung mayroon nakatira dito. Ito po ang bahay nila mga kabayan. Oh. Yan. So, ito po ay palapa ng nyog o lukay po dito. So, maliit na po na bahay nila. Kubo-kubo lang po. Tao po! Tao po! Ay, may tao si ate. Oh, parang bagong panganak po ito si ate. Pwede pong papasok na, ate? Oo, sige po. Ito po kayo nakatira. Pwede pong papasok po ako, ano? Maliit nga lang po yung bahay. Ha? Maliit. Alaka, yung bibi, oh. Mapugi naman yan. Ha? Mapugi naman ang inyong anak. Kamusta naman po ang buhay niyo dito, ate? Ay, mahirap po talaga. Ano po ang pangalan niyo po pala? Maylin. Ate Maylin. Ilang taon na po kayo? 38. 38. Ano po ang apelyido niyo? Villanueva dati, tapos asawa ko Padua. Mga taga dito po talaga kayo San Andres. Mm. Bagong panganak lang po kayo, Ate Maylin. 2 buwan pa lang po. 2 buwan. Ano po ang pangalan ni Bibi? Raniel po. Raniel. So, kamusta naman po ang pamumuhay niyo dito? Ayun lang po. Minsan nagpapaupa po ng trabaho yung asawa ko. Nagpapaupa. So, ang hanap buhay po ng asawa niyo dito ay pagkukupra. Nasaan po yung asawa ngayon? Nandun po nagsasako ng kopra. Nagsasako ng kopra. Ayun po ay arawan. Hindi po. Inuupahan lang. Upa lang po. Magkano ang upa niya doon? 20 yata 40 yung isang sako. 40 ang isang sako. Nakakailang sako po sa isang araw? Hindi po parehas. Pag marami po yung kopra minsan 100. Minsan 100 pesos po. Ang kinikita ng inyong asawa? 100 sako. O sako. Pakyawan, bali pakyawan po yun. Ay, kamusta naman po ang inyong mga anak? Ilan po ang anak niyo? Siyam po. Siyam po ang anak niyo. Natawa si Bibi. Oh, natawa sa akin. Oh. Nasaan po ang inyong mga anak? Yung isa po nasa kapatid ko. Bakit nandun po sa inyong kapatid? Sila po nang papaaral daw at wala man silang anak. Ibig sabihin hiniram o Parang tinulungan po. Kami. Oo. At marami daw po kaming pinaaral. Pero lahat po ng anak nyo ay nag-aaral po. Yung maliit lang po, tsaka yung sinundan nito. Nasaan po ang inyong ibang anak nyo po? Kasama nung ama. Ilan po ang nandoon sa kasama ng tatay nila? Bali 5. 5 po. Ayun ay katulong-tulong na ng kanilang ama. Nag-aaral po lahat yun? Opo. Elementary po Elementary. yung isa, high school. Ngayon po hindi sila pumasok? Hindi po. Bakit hindi? At ulan-ulan po ay. Bagyo. Malayo po yung school. Saan po sa ang? Inanuran. Malayo. Sa Mayantok? Malapit doon. Naglalakad lang po ang inyong anak? Po sila. Wala man kaming sasakyan.
Ilang oras po naglalakad ang anak niyo papunta galing school? Exam po, 1 oras. 1 oras po. Mm. Wala pong nagpapasakay sa kanila dyan sa may highway? Minsan, pinapasakay naman po sila. Pag yung kilala. Gaano po kahirap ang buhay niyo dito, Ate Maylin? Hirap po talaga. Minsan, nagkukontraksyon yung asawa ko pag wala talaga dito hanap buhay. Walang hanap buhay. Ay, tanong ko lang po, ba't ganito po ang bahay niyo? Gawa ng nadaanan po kami ng bagyo dati, nasira yung bahay namin na malaki-laki dito konti. Oo. Gumawa muna kami ng ganito Oo. para matibay-tibay daw sabi nila sa bagyo. Oo. Ginawa niyo pong maliit para Opo. kasi ang bahay po niya ay nasa tuktok ng bundok. Kapag ay malakas po ang hangin, sigurado pong Delikado Delikado. po sa hangin talaga. Kaya Kaya ganito pong ginawa ganito ang namin. ginawa niyo. Ito po ay yung inyong bubong ay medyo bulok-bulok na po. Tulo na po talaga sila. Yung mga palapa. Wala po ng nyog. Mm. Sino po ang gumawa nito? Yung Yung asawa ko po. asawa nila po. Mm. Sila mag-ama. Tulong-tulong. Tulong-tulong. Malayo po yung bundok. Diyan lang po. Malapit lang din naman. At mapuntahan sana namin. At tingnan natin kung anong ginagawa nila. Pasama sana ako sa iyong anak. Pwede naman po. Samahan na lang po. Ng inyong anak. Anong kita natin doon. So yan po, pasensya na po, naabala po namin kayo ni Okay Ate lang naman Engineer po. So, meron po akong dalang grocery para po sa inyo. Ito po ay galing po sa ating tulong sa sponsor po natin sa Bulusan Sister po, kay Ma'am Basita and Lisa Endelia. At sa mga ibang sponsor po natin nagbibigay tulong po sa ating kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Yan. So, ito po, Ate Maylin, grocery po ito. May bigas po ba kayo ngayon? Wala nga po. Wala kayong bigas. Nag-ano pa ng Naghahasi pa yung asawa. biling bigas. No? Oo. Naghahasi pa yung asawa nyo. Ngayon, may sinaing po kayo ngayon. Mayroon po. Pinahatiran ko na po ng pagkain. Kayo po, mayroon. Nanghiram po kami ng bigas. Nanghirap po kayo ng bigas. Dala po akong grocery. So, mamaya pa daw kami makabili pag matapos yung ano nila. Yung trabaho nila bago kayo makabili ng bigas. Minsan gatas po namin ito. Oo. Kunti lang po yung gatas ko ay. Dapat po nakain kayo ng mga gulay, malunggay. Mga gulay po. Oo. Kaso nabinat po ako kaya. Bakit po nabinat po kayo, Ate Maylin? Maaga po ako nagkikilos nito. Oh. Wala pang 1 buwan. Nagkikilos na kayo. Bawal ngayon sa bagong panganak. Laging wala dito yung asawa ko. Nagtatrabaho. Ayan po, may dala po akong grocery dito. Yun, may mga biscuit po. Tapos may sukal na rin po. Tapos may bigas po kami dala. So po, pwede na po kayo magsaing, ha, Ate Maylin? Salamat po. Sakto at wala po kayong masaing ngayon. Ha? So baka sakali na makabalik po kami sa sunod sa inyo. At yun, pupuntahan natin yung mga anak mo doon sa bundok. Ha? Sa mga nais po magbigay po ng tulong sa pamilya po ni Ate Maylin Padua, message lang po kayo sa aking Facebook page, Mastering Ring Channel po. Any amount po na inyong ibibigay ay malaking tulong po yun para sa pamilya nila, lalo na po sa pangangailangan po nila dito sa bahay. Ayan. Sa Ate Maylin, ha? Maraming po salamat. Papasama po ako doon sa iyong anak. Apo. Ayaw lang magbuwan. Pag buwan eh, magsakit kaigitan. Balik. Gamak, ano ba to? Dili na lang ta. Timurod ka, hindi na kayo dra. Now, bulag ko.
Kaya po mga kabayan, pupuntahan po namin yung pamilya po ni Ate Maylin. At dito po daw nagtatrabaho sila sa bundok. Nagkukupra po daw sila dito. Lalo na yung anak ni Ate Maylin na gustong gusto po mag-aral. Gusto po maging na engineer. Malayo pa tayo gang? Ha? Malayo po, malapit na. Ano pangalan mo? Ha? Gina? Gina Princess? Yan. Anak po ni Ate Maylin na si Gina Princess po ang ating kasama. Broma, ito po yung daanan dito. Daanan po ng Kalabaw. At saka Balsa. Yun ang kadaanan po dito. So iniwan po namin yung motor doon. Tama pa lang bato yung motor ko. Yan o, putik po yung aming dinadaanan. Sobrang lagkit. Huwag kang sumuko. Aking sapatos. Kung pwede lang po makadaan po dito mga kabayan na ano, Kalabaw, Kabayo. Tsaka Balsa. Ha? Ay, buti nga ako nakasapatos. Malapit na tayo lang? Pagpababa. Dito kayo galing kayo ni mama mo? Ha? Nagdala kayo ng pagkain? Bilisan lang natin. Bilisan natin maglakad, baka tayo maabutan ng ulan. Tayo, hindi tayo makalusot ang motor doon. May bahay ko dito tiyo. Ito po yung aming ginadaan mga kabayan, no? Diba? Kita niyo po, talaga nasa kabundukan kami. Dito po kami nagbablog sa kabundukan ng San Andres, Quezon. Galing po kami sa bahay po nila Nanay Maylin. So titingnan po dito natin kung ano po yung trabaho po nila. Yung hanap buhay po nila dito sa bundok. May bahay ba kayo nakatira dyan, oh? Ha? Wala nakatira? Kuprasan. Ay, mga tambak yun ng papa mo nila? Ay, ito, mga tinambak ito ng papa mo. Ha? Saan sila banda nagpisto ngayon? Medyo kung naglakad nga tayo, medyo malayo ang ating alaka rin. Ha? Nawasak naman yung motor natin. Ay, buo daw. Lagi po ng amin nilakad. Ngayon sa mga taga San Andres, Quezon po, nakatira dito sa mga kabundukan. Shoutout po sa inyo. Ito na. Ito na sila. So nandito na po tayo sa kanilang tapahan ng nyug. Nakikita pa lang siguro arawan. Hey tay, magandang hapon. Dito po kayo nagtatrabaho? Suhuran lang ko sa kuwang, mangot pagpasako, ilahaman eh. Ibig sabihin ay ano lang, sahod lang kayo dito. Suhuran lang por sako. Magkano po ang sako? 5. Lah, 5 piso lang po. Grabe naman po, ano? Sako naman, niya, tahi lang. Ito po ang ginagawang kupra mga kabayan, no? So ang lahok po na ito ay ito po ay ginagawa mantika. Mantika. O kaya ay yung lahok sa mga sabon natin. Katulad ng mga Ariel, mga panlaba. Ito po ang ginagamit. Magkano po ang inyong araw ang isang sako ito? 5 piso? 5 piso. Nakailan sako na po kayo ngayon? 40 na. Ay di magkano na po yung sa tag 5 piso? 200 pesos.
Naka 200 pesos na po kayo. Eh, maghapon na po ngayon. Anong oras na? Hapon na. Kaya na pa, ano pa, alas 5 pa umalis. Alas 5 po kayo umalis. Nakakayang sako po kayo sa isang araw. Saan? 40. 40. Wala na din itong sunod. Wala nang kasunod. Ito po yung mga anak nyo. Asan po yung nag-aaral ng high school? Nandito daw. Ito po yung may malaki pangarap po ito. Ano po pangarap ito, tay? Dito ka, Be. Labas, Be. Renzo? Oh, ito si Renzo. Renzo, ikaw si Renzo? Anong ginagawa mo dyan, Renzo? Nagsasako po. Dito? Dito ka, Renzo. Ito yung mga sinasako mo, Renzo. Ito. Oh, ito, dito pa tinatambak yung mga kopra. Sino ang katulong mo dito? Yung mga kapatid ko lang po. Mga kapatid mo. Buti tinutulungan mo si papa mo, ano? Bakit hindi ka pumasok ngayon, sabi ni mama mo? Pinatulong po ako ni Papa. Ah, pinatulong ka ni papa mo. Uubusin ito lahat, Renzo. Opo. Marami pa po ang kanilang sasakuhin. Hindi kayo nag-ano dyan? Natakot? Baka may kubra, may ahas? Wala po. Wala namang kubra, wala namang ahas. Sa palagay mo, Renzo, ilang sako pa yan? Mga, ano pa po yan? 16 yata o 10. Mga 10 o 16. Kaya niyang ubusin yan ngayon, maghapon? Hindi po. Hindi, may bukas pa. Isa dito ka, dali. At medyo madilim dyan. Sino may-ari niyang mga kupra na yun, Renzo? Si Lulu Samuel po. Lolo mo. Ano lang kayo dito? Sabi ni mama mo, ikaw ay, anong grade mo na ngayon, Renzo? 7 po. Grade 7 ka na. So gusto mo mag-aral? Opo. Anong pangarap ni Renzo? Mag-architect po. Gusto mo maging architect? Mahirap ba ang buhay niyo dito? Opo. Ano ang madalas na kinakain niyo dito? Mga saging po. Mga saging. Yun yung kinakain niyo dito. Sabi ni mama mo, magaling ka daw, marami ka daw talent. Kaya pumunta kami dito ni Ate Eleanor. Naglakad kami. Gusto mo pala maging architect? Bakit gusto mo maging architect? Para po umangat sa buhay. Gusto mo makatulong kay mama at papa mo? So grade 7, buti naman ay kahit paano ay napapaaral kayo ni papa mo nyo? Opo. Napagkahit kayo sa pag-aaral. Magkano ang binabaon mo sa school? Minsan po, 20. 20. Gaano kalayo yung school? Diyan po sa bayan. Sa bayan. Ano yung pamasahe mo lang yung 20? Service po ako. Service. Buwanan ka nagbibigay doon. Sawa naman siya dito. Ang bali ang may sahod dito, si papa mo lang. Kayo, tumutulong lang kay papa mo para mabilis yung trabaho ni papa nyo. Kasi galing ako sa bahay nyo, naghatid ako ng mga pagkain doon at grocery para sa inyo. Nasabi nga ni mama nyo na dito daw kayo. Kaya napagpasya namin, nagpasama ako sa kapatid mo na pumunta dito para makita nga kung ano yung kalagayan niya dito. So marami ito, Renzo. Anuhin niyo pa ito? Ano ba po yan? Sino ang maglulukad nito? Yung papa po niya. Yung papa mo pa? Papa po. Ang papa nila. Ano to? Ano to kuya? Niluluto? Sa ilalim? Tinatapahan? Ito rin, so luto na ito. Opo. Ha? Grabe, no? 5 piso lang po daw yung per sako ni kuya. So, gaano po kalaki yung sako na yan? Sus ko po. Wala namang oras kayo kuya bago mapuno yung isang sako na yan? Wala naman. Wala naman. Eh, dami din kayong tumutulong, ano? Oo, pero kung solo lang, wala ka. Siguro isang oras may higit ang isang sako. Gawa ng sa'yo naman lahat. Oo. Pag mag-isa lang si tatay, abutin daw ng isang oras yung isang sako. Eh, buti naman at andito yung mga anak niya, yung si Renzo nakakatulong. Naging mabilis yung trabaho nila. Ha? Renzo? Para lang, malay mo. Yan. Para sa'yo, ha? So yan po mga kabayan, sa mga nais po magbigay ng tulong po sa pamilya po ni Renzo, ay message lang po sa aking Facebook page, Master Ring Channel po. Na po matulungan po natin si Renzo, lalo na po sa pag-aaral niya, dahil napakasipag po na bata ni Renzo.
So ayun po, ayun. Don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel, Mastering Ring Channel po. At paki-like at share po ako sa mga bagong viewers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po, dito na po ang vlog ko. God bless po at magandang hapon sa inyo lahat.